Umaasa ang Energy Department na babalik sa dating presyo na 50 hanggang 60 pesos kada litro ang presyo ng produktong petrolyo. Kasunod yan ng big-time rollback na epektibo ngayong araw. Yan ang ulat ni J.M. Thompson. Pare-pareho ang sentimiento ng mga PUV drivers sa bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong umaga. Ramdam na nila ang tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng diesel. Isa na rito si Rick na 2 dekada nang nagmamaneho ng pampasadang jeep. Sa ngayon, yung rollback dito sa ngayon, nakakatulong po sa amin yan. Maganda po yan. Sana tuloy-tuloy po sana ang pag-rollback natin. Ganon din si Jimmy na taxi driver. Anya, hindi man malaki ang naibabawas kada linggo, kung tuloy-tuloy naman ito, makagagaan na sa kanyang pasada kahit papano. Malaking tulong din yan ngayon. Kasi at least nabawasan kahit papano. Para naman sa MC taxi rider na si Del, sa araw-araw niya nasasakay na pasahero, malaking tulong ang matitipid niya na mailalaan pa sa kanyang anak na nag-aaral. Siyempre, kung nakakapagas ako ng 400 na sa isang araw, malaking bagay din yan. Masisavings mo siya, di ba? Tuloy-tuloy pang rollback ang hiling ng mga PUV drivers dahil sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo noong mga nagdaang linggo. Mas tumataas naman ang kanilang pag-asa na bumalik sa dati ang presyo ng langis para makatulong sa kanilang kita sa araw-araw. Ang hirap namin pag wala kaming pasahero, talo na kami sa gas. Kung magbaba pa ng mga kahit 15 pesos o kaya mga ano lang, kahit 10 pesos lang uli, para 60 plus lang okay sa amin yun. Sa ngayon, malapit nang bumalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo matapos ang halos 10 pisong ibinabang presyo ng diesel kada litro, habang ang gasolina naman ay halos 5 piso ang bawas presyo kada litro at ang kerosene may lagpas 10 piso kada litro ang tapyas sa presyo. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, good news ang big-time rollback na ito. Hindi rin titigil ang ahensya sa pagpapatupad ng patakaran pagdating sa pagbabawas ng pinakamababang presyo at pinakamataas na presyo ng langis na maaaring ipatupad sa mga gasolinahan para masiguro na walang nandadaya sa mga ito. We're going closer to the pre-war prices. Pre-war was around 60 pesos. 50 to 60 pesos, and now we're getting closer and closer to this amount. So hopefully with no more surprises in the events that are happening in the Middle East, especially with Iran, Israel and US, hopefully it goes steady and we go back to the previous prices, or at least not as high as before. Kaugnay rito, nasiguro naman ng Philippine National Oil Company ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG. Dahil dumating na nitong May 30 sa Batangas ang 21,000 metric tons ng LPG. Patuloy naman ang pagtitiyak ng DOE na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon sa kanila, higit 40 araw ang inventaryo nito. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.